kaligtasan at magandang buhay sa lahat ng Batangueños. Ngayon ay Huwebes, ika-12 araw ng Nobyembre sa taong kasalukuyan. Ako, si Mike Angelo Gonato, nagdadala ng mga pinakmagandang balita sa ating komunidad. At ako naman si Maria Bettina Palma, magbuulat ng mga kwento at kaganapan mula sa ating universidad. At sa inyo ng may malasakit at serbisyo. Ito ang Sparta TV. Porsyento ng mga botanteng Gen Z tumaas. Ilang party list groups, tinanggal ng COMELEC. Lechon Budol Fight sa Batangas City nagbigay tiwala sa kabila ng banta ng African Swine Fever. IEB Conference version 4.0 idinaos ng mga industrial engineering students sa Batangas State University. Inaasahang malaking porsyento ng mga botante sa taong 2025 ay magmumula sa gender agency. Narito si Kyla Venus para sa buong detalye. Maraming salamat, Bettina. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, tinatayang nasa mahigit 20 milyong kabataan mula sa Generation Z ang lalahok sa national and local elections sa May 2025. Ang tinaguriang Gen Z voters ay ang mga pinanganak mula sa taong 1997 hanggang 2012. Sa tala ng COMELEC nitong Setyembre, nasa 5.8 milyong bagong botante ang naitala, kung saan higit 3 milyon ay kababaihan at 2 milyon naman ay kalalakihan. Pinakamarami sa bagong rehistradong botante ay mula sa rehiyon ng Calabarzon na may 974,655 registrants. Ayon kay Garcia, malaki ang magiging papel ng mga kabataang botante sa darating na halalan. Aniya, ang kanilang boto ay mahalaga at magdidikta sa kinabukasan ng ating bayan. Samantala, sa isang bagong resolusyon ng COMELEC, 42 party list groups ang tinanggal sa listahan ng mga kandidato sa 2025 elections. Ang mga grupong ito ay hindi nakasali noong nakaraang elections o hindi nakatanggap ng sapat na boto sa nakaraang party list elections. Kasama sa mga tinanggal na grupo, ang Isa Ako, Babaeng Astig Aasenso, Akin, Anak Pawis at marami pang iba. Bagamat may mga grupo na nakansila ang rehistrasyon, may 160 party list groups pa ring maglalaban-laban para sa mga upuan sa Kamara. Ayon naman kay Chairman Garcia, mas mababa kumpara sa nakaraang elections ang bilang ng mga natanggal na grupo sa party list groups. Ngunit patuloy pa rin ang pagbibigay ng oportunidad para sa iba. Ako si Kyla May Venus, nagbabalita. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat sa iyong ulat, Kyla. Para sa balitang lokal, Lechon Budol Fight sa Batangas City nagbigay tiwala at kaligtasan sa pagkain ng baboy sa banta ng African Swine Fever. Narito si Danny Dane Gallego para sa mga detalye. Magandang araw mga Spartans! Narito kami sa salukuyan sa Plaza Mabini, Batangas City kung saan ginanap ang Lechon Budol Fight bilang bahagi ng Eat Pinoy Pork Campaign. Naglalayong ipakita na ligtas pa rin kumain ng karneng baboy sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF. Ang nasabing Lechon Budol Fight ay ginanap noong Setyembre 12 sa kasalukuyang taon. Ito ay higit na tinangkilik ng mga mamamayan ng Batangas City. Ito ay pinangunahan ni Mayor Beverly Di Macuja, Congressman Marvin Marino, at mga miyembro ng EPD. Ngayon, makakasama natin si Gerald para sa iba pang mga detalye. Magandang araw po. Nandito naman po tayo para humingi ng opinyon ng ating mamimili. Ngayon po makakasama po natin si Ma'am. Ilan taong gulang na po, Ma'am? 21. Ang tanong po namin ay, madalas po ba kayo kumakain ng karneng baboy? Doon po sa ginawa ng ating pamahalaan upang mapalakas po yung confidence ng mga tao na kumain ng karneng baboy, ay ano po masasabi niyo doon? Despite sa nangyayari is, tingin ko hindi siya ganun kasi. Ganun na ng mga time na sila kasi tinatanggal nila yung pork sa menu sa palengke na hindi na na-explain. Plus, syempre marami din natatakot. So parang hindi pa natakot. Thank you po, Ma'am. Magandang araw po. Andito po tayo sa Pamilihang Bayan ng Batangas City. At kasama ko po ngayon si Kuya.
years old. Siya po ay nagtitinda ng karneng baboy dito sa palengke. At nais lang po natin tanongin, nakatulong po ba yung lechon noodle pie ginawa ng ating pamahalaan upang mawala po yung takot ng mga tao na bumili ng karneng baboy sa kabila ng bansa po ASF? Oo, nakatulong siya. Napakalaki ng bagay na ginawa na ating pamahalaan sa kakagawa dahil nawala ang takot ng mga tao sa pagkain. At nagtiwala ulit sila sa pamilya. Salamat po sa inyo, napakagandang sagot. Balik sa iyo, Danny. Salamat, Gerald. Sa kabila ng pagsubok ay patuloy pa rin ang pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa hog industry. Ikaw, ano ang pananaw mo tungkol dito? Ibahagi ang iyong saloobin sa aming social media page. Ako si Danny Ligaliano, nag-uulat mula sa Batangas City. Maraming salamat dahil sa iyong mga ulat. Para sa iba pang mga balita, manatiling nakatutok lamang sa Spartan TV. Magandang araw, Spartans! Magandang araw, Batanggenyos! Halina't tuklasin at alamin ang natatagong yaman ng bayan natin. Simulan natin sa paglalakbay sa Museo ng Batangas, kung saan buhay ang ating kasaysayan. Kaya, Katana! Maligayang pagdating sa Museo ng Batangas, isang yaman ng kasaysayan at sining. Dito, matutunghayan ang mga larawan ng mga naging gobernador, mga dakilang bayani at mga nagbigay ng karangalan bilang mga beauty queen at mga personalidad sa larangan ng sining at musika mula sa ating mahal na Batangas. Hindi lamang mga imahe ang bumubuo sa ating kwento, makikita rin ang iba't ibang kagamitan at produkto na sumasalamin sa galing at likas na yaman ng Batangas. Patunay sa mayamang kultura at kasaysayan na nag-ugat sa ating mga ninuno. Sa mga dingding ng museyong ito, sumisilip ang mga makukulay na paintings ng mga lokal na alagad ng sining mula sa bawat bayan. Ang kanilang mga obra ay naglalarawan ng pang-araw-araw na pamumuhay, tradisyon at pag-ibig sa bayan ng mga Batanggenyo. Halina tuklasin at damhin ang yaman ng ating kasaysayan sa pamamagitan ng mga likha at alaala ng mga dakilang Batanggenyo. Mula sa ating pinagmulan, atin itong ipagmalaki, alagaan at ipamana sa susunod na henerasyon. At muling nagbabalik ang Spartan TV. Ngayon, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon. Narito ang Spartan TV Resident Meteorologist Matthew Eluson. Matthew, kailan at saan tatama ang bagyong Ophel? At ano ang mga lugar na maapektuhan nito? Kaspartan, alas 2 ng hapon nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika at ibinaba na ang mga wind signal sa Northern Luzon. Pumasok naman si Tropical Storm Usagi na pinangalan ng Ophel sa bansa nitong madaling araw ng Martes. Sa ngayon, ang bagyo ay 780 km silangan ng Vira, Catanduanes at patuloy na lumalakas. May lakas ng hangin ito na 95 km per hour at pagbukso na umaabot sa 115 km per hour. Inaasahan din na magsisimula na magtaas ang wind signal sa Northern Luzon ngayong gabi o bukas. Dahil typhoon, posibleng umabot sa signal number 4 ang babala sa mga apektadong lugar. Bukas, Miyerkules, asahan ng mga pag-ulan sa Calabarzon, Central Luzon at Southern Luzon. Sa Visayas, magkakaroon ng ulan sa hapon, lalo na sa Panay at Negros Islands. Sa Mindanao, uulan sa hapon, particular sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Nais din po namin ipaalala sa ating mga Spartan na magsuot ng face mask dahil patuloy na nag-aalboroto ang Taal Volcano. Ang kasulukuyang smog mula sa bulkan ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Siguraduhin protektado ang inyong mga sarili at maging alerto sa mga updates. At ito po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Matthew Iluson. Ingat po mga Spartan.
Isang linggong selebrasyon na puno ng kaalaman at mga kaganapan para sa mga estudyante at profesional sa larangan ng Industrial Engineering. Narito si Josh Manalo para sa buong detalye. Ay nasa Fitness Development Center ng Batangas State University Alangilan Campus upang matuklasan ang kaganapan sa IE Week 2024. Dito tayo ngayon sa IE Week 2024 upang makapanayam ng isang third year Industrial Engineering student na si CJ Mendoza. At ngayon atin siya kakamustahin kung ano nga ba kanya lagay ngayong araw. We prepared for this event for such a long time and ngayon, this event is I think very successful siya. Kaya sobrang satisfied. Ano po ang mga dapat abangan ng mga Industrial Engineering students? Dapat abangan ang paparating ng ESP, pati na rin ang family feud at syempre ang pinakinaabangan lahat ang raffle. Maraming salamat po. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something got to change my state of mind. Something got Kabuuan ng IE Week 2024. Maraming salamat sa suporta at pakikisama sa ating mga Industrial Engineering students. Muli, ako si Raydel Manalo. Ito ang Spartan TV. Maraming salamat at magandang araw. Upang magbigay ng buong detalye tungkol sa ABET CAC Accreditation Visit sa College of Informatics and Computer Sciences, live mula sa CICS Batangas State University, nagbabalita John Lex Malpataan. Magandang araw, narito kami mula sa isang makasaysayang kaganapan ng College of Informatics and Computing Sciences. Mula dito, mahinit na sinalubong ang Accreditation Board for Engineering and Technology. Ang kaganapang ito ay bahagi ng kanilang 3 araw na evaluasyon para sa kanilang renewal ng International Accreditation. Bukod pa rito, nagkaroon ng courtesy call para sa University President Dr. Tirso A. Ronquillo at isang opening program bilang pagsalubong sa ABET CAC team. Ipinakita ng Bat State U ang kanilang dedikasyon sa academic excellence at patuloy na pagsulong sa international na akreditasyon. Muli, ako si John Lex Malpataan, nag-uulat para sa Spartan TV. At iyan ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtulong. Patuloy kaming magiging kaagapay ninyo sa pagbabalita ng mga kaganapan mula sa ating universidad at komunidad. Huwag kalimutang sumubaybay sa Spartan TV para sa pinakabagong balita at updates. Ito ang Spartan TV, naglilingkod ng may malasakit at katapatan.